Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid kong minamahal. Narito na naman ang inyong lingkod. Okay, samahan niyo ako muli at ating pagnilayan po ang Ebanghelyo sa araw na ito. Patuloy tayong magpurit, magpapasalamat sa Diyos, bagong buhay na naman at kalakasan. At higit sa lahat, at puso din ako nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan na kailanman hindi niya ako pinababayaan. At sa kanya ko lang isinandal ang lahat ng anumang dumarating sa aking buhay. Ngayon po ako ay nagpapagaling na sa aking operasyon at malapit na rin maghilom. At the same time, unti-unti na rin akong gumawa at magtrabaho muli. Sa biyaya ng Diyos, talagang tunay na walang imposible. Kaya magtiwala lamang tayo sapagkat nasa Kanya lamang ang ating katagumpayan. Huwag tayong manghinawang manalangin dahil ang panalangin na iyan ang naging daan na patuloy tayong nakipag-ugnayan sa ating Panginoon. At sabi nga niya, tumawag lang tayo, siya ay naroon, hindi niya tayo pababayaan. At tulad din sa ating Ebanghelyo, napakabuti ng Panginoon. Marami po siyang pinagaling sa lahat ng may karamdaman na patuloy sumunod at nakikinig sa kanyang pangangaral. Kaya ating basahin at pakinggan natin at sama-sama nating pagnilayan ang mabuting balita ng kaligtasan ayon kay San Mateo chapter 15 verse 29, verse 32 hanggang sa 20 hanggang sa 30. Yan, dito sa chapter 15, verse 29 hanggang sa 39. Okay, sama-sama nating pagnilayan at ating pakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo upang magturo. Nagdatingan naman ang napakaraming tao. May dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang makakain. Ayaw kong paalisin sila ng gutom, baka sila mahihilo sa daan. Sinabi naman ng mga alagad, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito? Ilan pang tinapay ang nariyan? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po at mayroon pang ilang maliliit na isda. Sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpapasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakakain at nabusog ang lahat at nang tipunin ng mga alagad ang tinapay na lumalabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 lalaki at nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng kaligtasan. Mga kapatid ko minamahal, tayo po ay narito na sa unang linggo po ng Adbyento. Ang Adbyento ay isang paghahanda, pagsisisi, at kung paano ba natin tagpuin si Jesus sa ating buhay. Sa kanyang kaarawan ay ating ipinagdiwang ang araw ng Pasko sa pagsilang ng ating
Panginoon, ang Mesiyas. Sa ating pagkaraniwang buhay ay pagdating sa ganong sitwasyon, napaka-busy po natin. Maging sa kalsada, super traffic. Nagpapanik buying ng mga pangregalo, ipinaghahanda na para sa mga inaanak, sa mga ninang-ninong, napaka-busy at mga handaang pagkain at etc. na ating ipinaghahanda sa pagdating ng Pasko. Subalit, ang pinakamahalagang paghahanda ito ang ating nakakalimutan. Ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon at ano ba ang ating gagawin. Tulad nga din sa ating ebanghelyo sa araw na ito, nang si Jesus, siya ay umakyat sa bundok at nanalangin. At maraming mga taong sumunod sa kanya at nakikinig sa kanyang mga pangangaral. Ang isang paghahanda, ang pakikinig sa salita ng Diyos at ating mapagnilayan at buong puso tayong nagtitiwala tulad ng mga apostol at mga taong sumunod kay Jesus na nanalangin sa bundok. Sa kanilang pagsunod, sa kanilang mga panalangin, marami ang nagdala sa kanya ng mga may sakit at hindi sila nabibigo. Bakit? Sapagkat sila ay naniwala, nagtitiwala at nananalig sa Diyos. Sila ay sumasampalataya na sa kanilang pagpapagal at pakikinig ng salita ng Diyos sa paghayag ni Jesus ay makanta nila ang kanilang mga minimiti. At ito ay nangyayari. Gumagaling ang lahat ng may sakit. Nakalakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, nakapagsalita ang mga pipi. At ano pa ang kanilang mga hiniling, ito ay kanilang nakamtan. Ito ay nababatay sa ating panampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi sila nawala ng pag-asa. Faith without action is dead. So faith with action, there is a miracle in our life. Like myself, sa aking nararanasan, ipinagkatiwala ko sa Diyos na akala ko ito na ang panimula na ako ay mahirapan sa karamdaman. Pero purihin ang Diyos, sa kanyang biyaya, negative result po ang biopsy after my operation. Kaya isang parangal at papuri sa kataas-taasang Diyos ang aking ibinabalik. At sa inyo mga kapatid ko na patuloy na nalangin sa akin. Tapos ako nagpapasalamat at ang Diyos na ang magbalik sa inyo sa panalangin inaalay niyo sa akin. At hindi lang yan ang ginawa ng Diyos sa mga tao na sumunod sa Kanya. Ang sabi niya, 3 araw na silang nasa ilang. Walang makakain at ayaw niyang umuwi ang mga tao na gutom baka sila ay mahilo sa daan. Ganon tayo kahalaga sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Siya ay gumawa ng paraan upang mapunan ang ating pangailangan, upang matugunan ang ating mga kahilingan, na tulad ng mga taong ito. Kaya ang ginawa ni Jesus, nagtanong siya kung ano ba ang makakain. Sinagot siya ng mga apostol na wala tayo mapagkuhanan sa ganito kadaming tao at paano natin pakakainin. Kaya sabi ni Jesus, ano bang mayroon tayo dyan? 7 tinapay lang po at ilang maliliit na isda. At sa pagtitiwala ni Jesus sa Ama, siya ay dumalangin, kinukuha ang tinapay at isda at ito'y itinaas sa Diyos. Nanalangin siya at kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga apostol at ibinahagi sa mga taong pinaupo niya. Ito ay nabusog at nang tipunin ang mga lumalabis, nakaipon pa ng 7 basket na tinapay. Kung paano ay minomultiply ng Diyos ang tinapay, ganun din sa ating buhay. Tayo tinawag ng Panginoon upang sumunod at makinig sa kanyang mga salita at isa sa buhay. Pag ito ay nangyayari, tiyak yun. Pagpapalain tayo ng buong may kapal. At hindi lang sa mga material na bagay, patuloy dumaloy ang
biyayang pang-espiritual upang huwag tayong matangay sa makamundong hangarin, sa makamundong layunin. Kaya mga kapatid kong minamahal, sa araw ng Pasko, sa panahon ng Adbyento, sikapin natin na panatiliin si Kristo sa ating puso at paghandaan ang kanyang pagdating. Na sa kanyang pagdating, malinis tayong humarap sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi, pagbagong buhay, at ang mga bagay na nakapagbigay sa atin ng kadiliman, kabaluktutan sa pamaraan ng ating pamumuhay na kung kaya tayo ay napasok sa masadlak na sitwasyon, itakwil na natin. Dahil sabi nga, kapag ang Diyos ang sentro sa ating buhay, nakakatiyak tayong makamtan ang ating mga kahilingan. At mararanasan natin ang biyaya ng Diyos. At ang lahat ng hindi ka nais-nais sa ating buhay, ito'y kanyang babaguhin. At kung ikaw, kapatid, naniwala, angkinin mo na. At umpisahan mo na ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. At huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang. Kaya patuloy nating hingin sa Diyos ang kanyang habag at awa. Ipikit ang ating mga mata at manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal sa langit, pinupurit pinasalamatan ka namin sa umagang ito at sa inhain mo sa aming pagkain pang-espiritual. Patuloy mo itong pagningasin at naway lubusan namin maunawaan ang iyong mga banal na salita kung paano mo pinapagaling ang mga taong sumunod sa iyo at nakikinig sa ilang. Ganon din sa aming sitwasyon ngayon na punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kahirapan. Naniwala kami na ikaw ang patuloy naming kaagapay at kumilos upang kami ay makalaya. Patuloy namin dinadalangin ang aming mga abang kalagayan. Help us to change our life into your likeness, O God. Change our heart na ang mga pusong ito'y maging puso mo rin. Ang pusong mapagpakumbaba, pusong mapagmahal, pusong mapagmalasakit. At hindi lamang kami maging sentro sa aming sarili sa bagos. Titingnan din namin ang pangailangan ng aming kapwa. At patuloy mong bigkisin ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan at maghari ang kapayapaan sa bawat tahanan. Ganon din sa aking mga anak. Malayo man ako sa kanila, but I really believe, O God, na ikaw ang nariyan sa kanilang mga puso at ako'y kapiling nila sa pamagitan ng panalangin. Because we united with your love in prayer, harmony and understanding. And all this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Glory to God and God bless us all. Thank you for watching and sa susunod muli nating pagkikita. Bye!